Good afternoon po. Good afternoon. Pwede po kayo magpakilala? Ako po si Barangay Captain ng Kauran, Leo Lindolor po. Okay po. Kayo po? Barangay Kagawan, Roberto Rizales Jr. At ano po yung committee hinahawakan ninyo? Committee on Peace and Order po. Okay. Kayo po? Hello po, Barangay Kagawan Heidi Dolor Ibagat, Committee on Appropriation and Ways and Means. Okay. Then, Madam, ano committee hinahawakan niyo? Ay, hello po. Good afternoon. Ako po si Barangay Kagawan, Catherine Grace Pada, Committee on Health. Okay. Kayo po? Ako po si Kagawan Mesa, Balita daw Committee ng Wakan mo, Agricultural Conflict, Electricity and Land Use. Wow. And then, kayo po si... Hello, I'm Kagawan Lizelle Jones, Committee on Housing and Education. And then, kayo po? Ako po ay si Kagawan Alan Arroyo, Committee in Senior Citizen and Disability and Surveillance. Kayo po? Ako po si Alviro Suminsara, Committee Infrastructure. And then, IPMR natin? Yes, magandang hapon po. Ako po si Rizaldo Angay, ang Indigenous Peoples Mandatory Representative, Okay. And ang committee ko po is sa People's Organization or Civil Society Organizations po. Okay. So, Kap, pwede mo kami kwentuhan dito sa inyong barangay. Napaka-develop na po ang inyong barangay and with regards sa 8 months pa lang kayo, pasado na po kayo for SGLC. So, pwede nyo ko i-share sa amin yung current situation dito sa inyong barangay. Paano nyo po na-develop yung barangay po? First sa pag-develop namin, ma'am, is nag-start kami sa Road widening. road widening. So, nagrinta kami ng bako. So, ang payment yan is staggered. So, sunod, hindi pa namin na-fulfill na namo, nagrinta naman kami ng grader. So, staggered pa rin. So, ang full payment yan is December. Ang masunod naman, nagrinta kami ng kahit harvest time naman, nagrinta kami ng dump truck. So, nagpiling kami dyan sa farm to market road, sa mga sitios namin sa Barangay Kauran. So, ang payments namin yan, so, napakiusapan naman, staggered pa rin. So, kaya nga, ang pundo ng barangay is, may utang pa, pero okay lang. Kayang-kaya pa rin ng council. Ilang percent po yung Christian natin dito at Muslims po? 80%. 80%. Christian. 20%. 10% is IP. Ang 10% is Muslim. Muslim community. Okay. So, sa peace and order, pwede niyo po ako kwentuhan paano niyo napapanatili na peaceful ang inyong barangay. Kahit gabi po, lumalakad kami dito, napaka-peaceful, wala pong gulo. Drug-free barangay na po ba tayo? Sa committee ko, ma'am, bali bilang peace and order. So, unpredictable kasi yung pangyayari. So, always alert kami, ma'am. Nagro-ronda kami gabi-gabi para safety yung lugar namin. Tsaka yung mga bibat natin. Together with Kapitan, nagro-ronda kami. So, yun po ang ginagawa namin para maiwasan yung paggalak ng mga tao dyan, kinukurpyo namin. So, pag nadakit namin, ano namin doon sa sa post namin, so pagkaumagahan, nag-hard labor yun sila, ma'am. Yung ang ginagawa namin. So, community service sila. Then, tungkol naman sa Maoy-Maoy, yung mga nagiinuman dyan, so may ginawa kaming batas na anti-Maoy law. So, kung sino yung mag-Maoy dyan, so tataramaan siya ng anti-Maoy law namin, ma'am.
So, regarding doon ma'am, sa ginawa namin batas, so na-minimize yung mga pag-gala yan, yung gamaot yan, minimize na talaga. So, hindi pa rin na 100% na peaceful kasi alam mo naman, unpredictable yung pangyayari. Pero drug-free barangay na po tayo? Opo. Okay. So, sa committee na appropriation, pwede yung may kwento kung paano yung pinakakasya yung budget ng barangay po? Ano po ma'am, sa ganda hapon. Sa committee ko po, mahirap kasi daming gastusan, maliit lang yung nata or era namin. Pero sana madagdagan. Tapos, actually kahit gabi kami mga trabahante, mga 82 po kami yung mga workers namin. Nabigyan man din, pero ayun lang, maliit. Tapos yung iba, kinukuha namin sa aming local income kasi hindi sapat doon sa 55% out of sa aming era. So doon sa local income, nagdag yung iba other expenses namin. Ay, okay. Si Sir po, yung committee tatlong committee pa hinahawakan niyo. Yung committee ko na una, yung electricity, ako nagawak dito sa kuryente. Nag-create kami ng committee na ito kasi pag mayroong burnout, ako ginatawagan. Tapos ang mahirap lang dito, kung masira yung transformer namin, sana si Angel ko man ang magbili, pero yung mga customer ang nagabidig sa ngayon kasi malaking utang na inaarap ng mga paraan. Yung sa lupa naman, sa about sa lunch break, sa awa ng Diyos, mapag-usapan din namin at masolve namin yung mga, kasi yung problema namin dito is lupa talaga. Karamihan dito lang. Land titling. Yung po. So yan lang po. Yung sa ano po naman, yung sa land use, yung mga nagigoti dito. Sa ngayon, gina-process namin yung magpatitulo at maka-technical description. Yun ang napag-usapan namin ngayon sa aming session. Pero sa awa ng Diyos, sana mapos namin yung mga plano namin. Maraming salamat. Okay. And then po si Howard. Gusto ko po, as committee ma'am sa infrastructure sa 20%, tatlo ang report ng committee, social, economic, at infrastructure. Yung ginagawa namin dito ma'am, implement namin sa pag-turnover sa amin ng buwan, yun lang po open kami ng kalsada na dito. Yun talaga ang unang nag-build dito sa barangay at saka natulungan man ng mga tao na yung area nila open na kasi masaya na sila at sa pasalamat kami sa farm na mayroong project dito na mga completing. Yun ang isang malaga na barangay Kaurang na develop na sa maganda. Okay po, kayo po kasi. Magandang hapon po sa lahat lalo po nanonood. As a committee, senior citizens, ginagawa namin po parang yung kasi yung senior lapit na 700 po yung pensioner, hindi nakapos na 300. So ginagawa mo namin, ginapollow up mo hanggang Manila, naginatap kami para lahat yung maka-avail ng benepisyo. Ganun din sa PWD. Marami sila pero kunti lang yung may mga benepisyo. Ganun pa rin ang ginagawa namin. Follow up ng may natap kami mula doon sa Manila lahat yung senior, yung PWD, maka-avail ng benepisyo. Ganun pa rin. How many senior citizens you have here? Ilan po yung senior citizens? Lapit na 700. Ang PWD po natin? 54. Ganun din sa solo parents, kasi ang solo parents bago pa lang. So mga ilan po? Mga sobra 200. Sa magkaroon na ng pensyon. Yun ang ginagawa namin para kung mayroon ba yung benepisyo na halin sa taas, maka-avail sila. Yan ang ginagawa. Okay. IPMR. Yes po. Kamusta po yung mga IPs natin? May natulong na bang NCIP sa atin? Gusto dito po sa Maguindanao kasi napasok kami sa Ministry of Sports Affairs. So, outside Bangan po yung NCIP, yung National Commission on Indigenous Peoples. But then magkaganong pa man is duty po natin
na-empower yung mga indigenous peoples na mula doon sa pagiging siyempre karamihan illiterate, so nagkakaroon po tayo ng training seminars na upang ma-empower sila. Then nagkakaroon din po tayo ng partnership sa mga non-governmental organization. Sila po kumpara yung conveners group upang may strengthen yung kaalaman ng indigenous peoples kung ano ba yung kanilang mga karapatan. Okay. Then, kayo po? Magandang hapon. So, as a Committee on Education, so here in Kauran, we have 7 daycare center, and then out of 7 daycare center, 3 na po ang na-approve natin to national, and then hoping na yung ibang mga daycare center din natin maipasok po for approval for national. And then as for now din po, we are having an ongoing construction ng isang daycare center namin sa isang sitio, sa Sitio Abogado. So, yan po, trying hard ang ating barangay to provide the needs of that construction of that building para po kahit papaano, in a simple way, mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung mga kabataan na nandun po sa sulok ng mga bundok. So, ayan po. And then, so far, so good yung natin, outcome ng mga daycare centers natin kasi nag-excel naman yung mga estudyante because of the effort of our daycare teachers, because they have been committed with their job kahit na kakarampot yung mga sinasahod nila. So they are still, nakikita ko po that they are loving their job at komitado po sila. And in terms naman po sa Bausi, so far so good. We have some issues sa mga married or mga couple na nagkakaroon ng mga conflict, but thank God because we are resolving the conflicts of the couples who are having conflicts dito po sa barangay. And pagdating naman po sa mga children, lalong-lalo na sa mga CICL po natin, I'm thinking sa sa Committee on Peace and Order kasi magka-akibat kami pagdating sa implementation ng natin, Peace and Order, kasi nga karamihan sa mga nahuhuli po is yung mga kabataan po talaga, lalo na yung mga underage pa po ng mga kabataan. And maganda yung pamamalakad din sa barangay kasi nga unti-unti po siyang na-stop yung mga kabataan na pumapasok sa paggawa ng mga crime. Kasi nga, pag meron pong incidents or crime na nangyayari sa loob ng barangay, agad-agaran po siyang ginagawa ng paraan at nire-resolve po. So, yun lang po. Then, ma'am? Hello po, as a Committee on Health, ang basic po na pinoprovide namin is yung mga gamot, lalong-lalo na sa mga bata. Para ma-stop yung malnutrition na malaganap sa bansa natin ngayon. Next is yung basic na mga program na mabibigay namin sa mga constituents namin, proper sanitation sa kanilang mga lugar para masumpo yung iba't ibang mga sakit na pwede pang tumama sa kanilang pamilya. So, ano po ba ma'am? Pwede po bang mag-request through dito po sa video? Yes po. So, sa lahat-lahat po na nakikita ng video po namin, as a committee sa health, kami po ay humihingi ng tulong sa iba't ibang ahensya na kung pwede po ay matulungan ng aming barangay, lalong-lalo na po sa rescue. Meron pong binigay ng taga-province ng rescue pero hindi siya enough na para mag-responde sa 11,000 na population ng Barangay Kauran. So sa lahat-lahat po ng nakakarinig at nakakakita ng aming video kung sino po ang merong mabuting loob na
magbigay ng tulong po sa aming barangay. Sana po ay makita ninyo dito at matulugan po ang aming barangay. Do you have 24/7 birthing clinic? Paanakan? Wala pa. Meron kami ditong paanakan, ma'am, pero hindi po siya dito sa Barangay Kauran. Hindi pa po kasi accredited yung aming birthing. Pero may birthing center na hindi pa siya. So, bali kung may mga anak dito na buntis sa amin, pumupunta pa po kami sa Kamasi, Barangay Kamasi, na sakop din po ng apartment. Malayo. Okay po. Sir Secretary, karagdagan po? Bilang sekretary po ng barangay, ang aking pong gawain dito ay tagapakinig sa mga hinahin ng aming council, minsan mentor, minsan naman taga-assist kay Kapitan. Dahil meron kami ini-implement dito yung programa ni Kapitan na bali tatlong sistema. Una is yung peace and order na ginagawa naman ng paraan ng council kung paano tayo patupad at saka magiging maayos yung aming kriminalidad at saka yung mga outsider dito. Pangalawa is yung transparency. So lahat ng mga gawain dito at saka yung mga kapirahan ay alam ng aming council at ng mga tao kasi meron tayo disclosure na sinasabi nila at saka yung pangatlo is development. So yung una at saka pangalawa, ang kanyang resulta is yung pangatlo, yung development. So, padahan-dahan lang kahit pa paano, kulang kami sa mga resources, pero ginagawa namin ng paraan na sana kung sino man yung makakatulong sa aming barangay para matupad yung pangangailangan ng mga tao namin. Okay po. Yes, Kap, final message. Gusto niyo parating sa ating national government? Gusto niyo hingiin? Gustong sabihin? Sana iparating ko kung sino man na nakakikita sa na-on-air dyan sa Kuha ni Ma'am, sa inquiry niya. First priority ko sana kasi ang senior dito, senior citizen namin is 800 plus. So, nagaiyak na yung iba kasi hindi mamatay na lang, hindi pa nakatikim ng allowance nila. Yan ang number 1 nga problema dito sa barangay. So, ang number 2 naman, problema namin diyan kung about sa basura namin. So, problema pa rin kasi wala kami makakargahan ng basura. So, number 3, ang problema ng population, ang tinitirikan ng bahay, hindi pa na-title. So, ang kuha namin yung si Kagawad, ang Divisa, ang in-charge, so naghahanap pa rin ng paraan kung paano niya mapataytolan namin ang Barangay Kauran. Kasi kung siya lang, para makikita ko hindi niya makaya kung walang magtulong na sa taas. Dapat matulungan man kami kasi ang mga populasyon ng Barangay Kauran, yung mga anak nila, yung iba dito is na abroad, ang iba mga sundalo, ang iba dyan mga overseas. So, hindi sila makapatayo ng magandang bahay. Kasi hindi pa stable ang tinitirikan nila na lupa kasi walang title. Kaya nga hindi sila makapatayo ng magandang bahay. Kaya kung titingnan natin dyan, kahit puntahan natin lahat na mga bahay dito sa Barangay Kauran is temporary. Hindi fix nga concrete kasi ang tinitirikan na lupa hindi pa nataytilan. So, meron pa po kayo gusto idagdag? Yan lang man siguro ma'am ang maano namin. So, sana matulungan nyo kami dito, lalong-lalo na yung senior namin. Walang makakargahan kung halimbawa, ma-hospital kung gabi. So, problema namin ang sakyanan. So, gahanap kami, dalhin may mga senior na madalhin sa ospital, dalhin doon sa ang iba sa provincial, sa Isulan, may sa provincial yan sa Siripagua, mayroon sa regional sa Cotabato City. So, sa bagay, kaya-kaya ko naman, pero mahirap sa part ko. Sana kung sino man ang makatulong sa amin, magpasalamat kami. So, yan lang po, ma'am.